So in our confessions, mga kapatid, kung babasahin po natin ulit on page 11 of our confessions, in page 11 of our confessions, ang sabi ho dito, kung nakikita niyo po yung footnote 12 or number 12, sabi ho, for His own glory. And then, ang sumunod po dito, who is most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth. O sa ibang salin ng confession, most good. The most good. Or siya po yung pinaka-mabuti sa lahat. So ngayon, nais ko po na mapag-aralan po natin yung salitang most good. Kasi ang salitang mabuti or good, mga kapatid, ay nauuwi lamang sa definisyon ng ibig sabihin mabait or kind or someone who's gracious. Pero sa Biblia, makikita ho natin that kaya pala tinawag po ang ating Diyos as most good dahil may apat na kategorya ng ibig sabihin ng salitang mabuti. Unang-una, ang salitang mabuti ay makikita po bilang isang katangian ng ating Panginoon. Sa Salmo 107, kung ating po babasahin, Salmo 107, talatang 1, ito po ay 3 beses na binanggit sa mga iba't ibang teksto. Pero babasahin lang po natin yung isa lang. Salmo 107 verse 1. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya'y magpakailanman. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Now, sa Biblia, kapag sinabi po yung salitang good, ito po ay nagmula sa wikang Hebreo, tob. Tob. At ang ibig sabihin po na salitang tob is goodness, kindness, and the like. Subalit, tuwing ginagamit po yung salitang good, pagdating sa Diyos, may 4 na kategorya pala ang ibig sabihin ng salitang mabuti. Halimbawa, may mabuti na tumutukoy po sa pagiging perpekto ng Diyos. May mabuti na tumutukoy sa pagiging perpekto ng Diyos. At ito ay mababasa sa aklat ng Marcos, Kapitulo 10. Marcos, Kapitulo 10. Bakit nga po ba tinawag ang Diyos mabuti? Mark chapter 10, at simulan po natin dito mga kapatid sa talatang 17. Marcos 10, talatang 17. Mark 10, verse 17. Nang paalis na si Jesus, isang lalaki ang patabong lumapit sa kanya ay lumuhod. Nagtanong ang lalaki, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. So, may paggamit pala sa salitang mabuti na tumutukoy sa perfection. Hindi ibig sabihin po ni Kristo dito na walang mabait na tao o walang gumagawa ng kabutihan on a social or civil level. Pero ang sinasabi po niya is, walang perpekto, walang mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti, ang Diyos lang ang perpekto. At bakit ho natin masasabi na ang pagiging perpekto ang tinutukoy po ng Jesus dito, doon sa salitang mabuti? Dahil ano po ba ang tanong ng lalaki? Ano po ba yung magagawa ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pero dahil ang tao po ay makasalanan at hindi ho natin matutupad ang kabuuan ng kautusan ng Diyos to perfection, kaya nasabi ni Kristo, ang Diyos lang ang mabuti.
So yung ibig sabihin po ng kabutihan, sa konteksto po nito, ay tumutukoy po sa perfection. Ang Diyos ay mabuti in the sense, He is perfect. Number 2, when the Bible talks about good, ito po ay tumutukoy sa standard of ethics. Or, kung tawagin, ethical standards. Ang Diyos ay mabuti dahil Siya ang pamantayan ng lahat ng basihan sa salitang kabutihan. Now, taas po ng kamay mga kapatid, sino po dito nabasa niyo na po ang Genesis chapter 1? Siguro lahat po tayo, no? Nung nilikha ng Diyos ang mga damo, ang mga hayop, ang mga bituin, at yung mga bagay na yan, ano ang kanyang sinabi pagkatapos po ng kanyang ginawa? It was good. Pangalawa, anong sinabi po ng Diyos tungkol kay Adan nung wala po siyang asawa? It is not good that man be found alone. So ngayon, ang Diyos bilang mabuti, Siya ang basihan kung ano yung tama at mali. Ngayon, kung ang magiging basihan po natin sa tama at mali ay ang bawat isa, wala na. Hindi pa pwede ang bawat isa sa atin ang basihan ng kabutihan. Dahil kung ang Diyos ay mabuti, Siya lamang ang pamantayan at basihan kung ano ang mabuti. Kaya nga tuwing nagbabahagi ho tayo at tinatanong po natin sa mga taong binabahagian natin, ano yung paraan para makapasok ka sa langit? Basta gumawa lang ng mabuti. Pero hindi nila nauunawaan na ang pamantayan po ng kabutihan para makapasok po doon ay hindi yung sarili ho natin, kundi ang pamantayan at basihan ng kabutihan ay ang Diyos. So when we use the word, God is good, Siya ang basihan ng kabutihan. Kaya tignan niyo po yung nakalagay po dito mga kapatid. Sa aklat ng 1 Timothy chapter 4, talatang 4. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti dahil Siya ang pamantayan po niyan. 1 Timothy 4 verse 4, tignan niyo ha. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang naituring na masama kung tinatanggap ng may pasasalamat. So dito, sinasabi po ni Apostol Pablo, may mga nagsasabi na huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganyan dahil hindi yan tutulong sa iyong pagiging banal. Pero sabi po ni Pablo, hindi. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. So ang ibig sabihin po na ang Diyos po ay mabuti, He is the standard of all ethics. He is the standard of all morality. Bakit ho natin nasasabi na mabuti na tumulong sa ating kapwa? Mabuti na huwag magnakaw. Mabuti na huwag pumatay ng tao or commit murder. Dahil Siya ang pamantayan po natin. You cannot have good without someone who is the standard of goodness. And then, number 3, meron namang kabutihan na tumutukoy po sa general expression to creatures. Now, when the Bible says that God is good, may kategorya naman na tumutukoy sa kanyang kabutihan na ipinapakita sa lahat ng nilalang, na kung tawagin God's general goodness. At ito po ay makikita sa Salmo 145. Salmo 145. Napakaganda ng tekstong ito mga kapatid. Salmo 145, talata 9. 3 beses binanggit ho ito. Psalm 145, verse 9. 3 beses binanggit ang kabutihan ng Diyos. Tignan nyo ha, verse 9.
Panginoon, mabuti kayo sa lahat. Nagmamalasakit kayo sa lahat ng iyong nilikha. So sa mga nag-aral po ng theology, ano po tawag doon kapag pinapakita ng Diyos ang kanyang pangangalaga sa lahat ng kanyang nilalang? General revelation. So mabuti po siya sa lahat. Pero paano po niya ipinakita ang kanyang kabutihan? Ibaba po natin ang basa sa talatang 15. Ang lahat ng nilalang na may buhay ay umaasa sa inyo at binibigyan niyo sila ng pagkain sa panahong kailangan nila. Sapat ang iyong ibinibigay at sila'y lubos na nasisiyahan. So dito, nakikita ho natin kung paano po naging mabuti ang Diyos sa lahat ng nilalang. Yung mga nagugutom, pinapakain po niya. Yung mundo ay kanyang inaalagaan. Ipinapakita po niya kanyang kabutihan sa pamagitan ng providensya. Kaya nga, minsan nagtataka tayo, Panginoon, bakit sa mga hindi mananampalataya, pinagpapala mo sila ng pera, may mga magagara ho sila ng sasakyan, ang gaganda ng mga bahay. Bahagi po yun, mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos sa kanila. Pero, kaya niya pinapakita ang kanyang kabutihan upang sila'y magsisi. So may kabutihan where God is showing His general expression towards His creatures. Lastly, ito yung madalas na hindi matanggap ng mga tao pagdating sa katuruan na ang Diyos po ay mabuti. God's goodness in the presence of evil. So may kabutihan po ang Diyos, bagamat ang presensya ng kasamaan ay naroon. Ito minsan ay tinatawag ng mga philosophers, theodicy. At ang ibig sabihin po na salitang theodicy, kung ang Diyos po ay mabuti, why does evil exist? Oo nga naman. That's a valid question. If God is all good, why is there the existence of the presence of evil? And we can say, dahil ang Diyos po ay mabuti, ang kanyang kabutihan ay nakaukit sa kanyang karunungan at plano. Na bakit po kailangan natin banggitin yung salitang karunungan? Dahil ang Diyos ay mas matalino kaysa sa atin. Ang kanyang karunungan ay mas mataas kaysa sa atin. So may mga bagay na pinitulutan po niya na maganap na hindi po natin maunawaan kung bakit mabuti ang Diyos pero may kasamaan that exists. Pero even though there is the existence of evil, God decrees na magkaroon ng kasamaan, even though hindi siya yung author ng kasamaan, upang sa kasamaan na ito, matupad ang kanyang mabuting plano. I'll give you an example. Joseph in the book of Genesis. Sabi ho doon, what you meant for evil, God meant it for the good. Dumaan po siya in a pit. Kinulong po siya in Egypt. Biro mo, lahat ng pinagdaan po ng evil ni Joseph, nauwi po sa kabutihan ng kanyang pamilya. So may kabutihan where it refers to God's goodness, where evil exists, para lang po matupad ang kanyang mabuting plano. Another one is Job. Nabasa po natin ang book of Job. Nawala po ang kanyang pamilya, nawala po ang kanyang kayamanan, nagiba ang kanyang bahay. Pero pinalit ng Diyos ang lahat ng nawala po sa kanya dahil siya ay mabuti. Another one is Paul. May tinik po siya sa laman. Hiningi po niya sa Diyos, tanggalin niyo po ito, tanggalin niyo po ito, tanggalin niyo po ito. Pero hindi sinagot ng Diyos ang kanyang kahilingan na tanggalin, kundi sinabi po ni Kristo, sapat na ang aking biyaya. So in the midst of suffering,
Nagpuri po si Pablo sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Pero ito ang madalas nakakalimutan ng tao when it comes to God's goodness. Minsan nasasabi natin why do bad things happen to good people? Mali. There's only one person that's good na nakaranas ng kasamaan. That's Jesus. Lahat tayo, sanggol man o may edad, we're not good. Only Jesus is good. Pero, minabuti ng Diyos na durugin si Kristo sa krus para tayo ay maligtas. Saan natin mababasa yun? Basahin po natin ang Isaiah chapter 53. Isaiah 53. Talata 9 hanggang 10. Isaiah 53 verse 9 and 10. Tignan niyo po ang nakalagay. Kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. Pero kalooban ng Panginoon, nasaktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao, makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay. At sa pamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Now in English, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. Sa ibang salin, and it was pleasing to Yahweh to crush him. It was good to crush him. So dito, makikita ho natin that kapag sinabi po ng ating mga kapatid na Reformed Baptist that God is most good, may mga kategorya ho ito. Mabuti siya in the sense that He's perfect. Walang kagaya ho niya. Mabuti po siya because siya ang basihan at pamantayan ng lahat ng kabutihan. Every good thing comes from above. Siya po ay mabuti in the extent na ipinapakita po niya ang kanyang kabutihan sa lahat ng tao dahil meron po siyang layunin. And lastly, mabuti po ang Diyos dahil dinurog po niya si Kristo para maligtas po tayo. At dahil dinurog po niya si Kristo at minabuti po niya na durugin si Kristo, nagkaroon tuloy ng magandang balita. Kaya this evening mga kapatid, when we say that God is good, it's not only limited lamang na mabuti siya sa akin. No, malawak po ang ibig sabihin na ang Diyos ay mabuti. Ito'y tumutukoy sa kanyang kalikasan, sa kanyang pagiging pamantayan sa lahat ng uri ng kabutihan na makikita po natin sa Biblia. Ito'y tumutukoy po sa kanyang general expression sa mga nilalang. At ito'y tumutukoy sa lahat ng plano po niya na may kaugnayan din to a certain extent of allowing suffering and the existence of evil para matupad po ang kanyang mabuting plano. Kaya when we say God is good, ito lamang po ay isang sneak peek ng itinuturo po ng Biblia na bahagi sa kanyang kabutihan. Kung hindi dinurog ng Ama out of His goodness si Jesus, walang mabuting balita. So with that being said, meron po ba tayong mga katanungan mga kapatid sa ating pag-aaral this evening? Do we have any questions sa ating mga napag-aralan? Mukhang may tanong mo kayo. Next week na lang, ha? Sige po, ma. Anyone else have any other questions this evening sa ating napag-aralan? Brother June. Sorry po, I didn't hear that part. Sorry? How you reconcile yung ginawa ng Ama kay Kristo at saka yung ginawa ng ibang masama? Yeah. So yung sagot po dun, Brother June, mababasa sa Gawa, Kapitulo 4, 25 pababa. At matter of fact, basahin nga po natin para mas malinaw ho, because I don't wanna
quote incorrectly. Acts chapter 4. Ito yung tinatawag, Brother June, yung the sovereign and the human elements. So, Gawa, Kapitulo 4, talatang 25. Ito po nakalagay. Nagsalita kayo sa pamagitan ng amin ninunong si David na iyong lingkod. Sinabi niya sa patnubay ng banal na Espiritu, bakit matindi ang galit ng mga bansa? Bakit sila nagpaplano ng wala namang patutunguhan? Ang mga hari at mga pinuno sa mundo ay nagsama-sama at nagsipaghanda na sa pakikipaglaban sa Panginoon at sa kanyang Kristo. Na ito po yung sagot. Natupad na ngayon ang sinabi ninyo noon dahil dito mismo sa Jerusalem ang mga Hudyo at hindi Hudyo, pati si Haring Herodes at si Gobernador Pilato ay nagkaisang kalabanin ang iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinili na maging hari. Sa kanilang ginawa, so that's the human element, natupad na ang iyong balak noon. So that's the divine element. At ito'y nangyari ayon sa iyong kapangyarihan at kalooban. So yun yung tinuturo, Brother June, that God is good, dinurog po niya si Kristo, but through human means. So that's the divine and the human elements in this text. Okay? Very good question. Anyone else po may mga katanungan? Brother Joel? Nasabi niya good day. Yung kindness naman, ano naman ang kinalaman niyo sa kabutihan? Kindness, yeah. So, kindness, usually ang kindness, tsaka yung pag-ibig po ng Diyos, hindi nagkakalayo yun eh. Yun ang binabanggit po madalas sa Biblia, the loving kindness of God. Or the love, the tender-heartedness of God. So, kindness tsaka love, usually, magkaano po yun? Magkadikit. Yeah. Iba yung kindness ng tao sa kindness ng Diyos. Well, to a certain extent, pero all kindness ay nagmumula po sa Diyos, pero sa tao, limitado at may pinapaboran. So, merong corruption of that kindness. Corrupt po yung kindness po natin. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions bago po tayo magtapos? Okay? So, kung ito po ay naging klaro, purihin po ang Panginoon, ang Diyos po ay mabuti. As we pray.